Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito ngayon po ang pag-usapan naman natin. Ang ito hong si Mayor Baste. Akalain nyo ba naman pinaliguan ng mura si General Torre. I don't know kung nabalitaan nyo na po ito Grabe. Alam niyo naman si General Torre, ito yung dating nanggaling dito sa Quezon City nung panahon na nag-resign ito rito doon sa isang issue na yung kalbo na yung kalbong taga Supreme Court, retired police, ay nanampal ng nanduro, no, may dala siyang baril ng isang siklista dito sa Quezon City malapit sa may Welcome Rotonda diyan sa Manila, diyan sa Quezon City. Ngayon, na-assign diyan sa Davao City. Ito, marami ho talagang mga tanong dito. Yeah, that's correct. Feeling entitled talaga yung mga yan eh. Bumenta kasi ang pagmumura ng ama, kaya mga walang pakundangan, 'di ba? Nag-alaglensyong ba? 'Di ba pare-pareho yung mga ugali na nila ngayon, tong mga nadikit kay Tatay Digong. Yan, from Maggie Ferrer, sabi niya, asal kanto, walang manner yan si Baste. Pareho silang mag-ama. Di ba? Ano yan, drawing lang yan ng mga Duterte Death Squad vloggers, lahat ng salot nila ay walang resibo. Ay, lahat ng satsat nila ay walang resibo. Okay, eto naman po. Pakinggan nyo ha. Inantaan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Regional Director ng Davao Police. Ang general naman, ayaw na lang daw patulan ang alkalde. Magbabalita si Bril Montalvo. Grabe, no? Ayaw na lang patulan. Bakit naman ganun? 'Di ba? Alam niyo, kinakailangan dito umaksyon dito ang DILG. Hindi ho po pwede na yung state forces natin di ba? Kayanin lang ng mga politiko. Hindi ho ako pabor sa ganun na yung kapulisan natin, di ba? Alam niyo, kaya ho ako sumulat sa pool pa lamang. Hindi ho ako pabor talaga na ang mga PNP natin, ang mga kapulisan natin, isa sa ilalim sa mga mayor. Sa kahit na sinong LGU pa dyan. Dapat po ito dapat ng direct supervision ng ating DIL, ng PNP, at indirect supervision naman po ng DILG. Dapat ganon. Pero yung sabihin mo naman na may indirect supervision ng DILG, that is going to be extended to the mayors and governors, hindi po dapat ganon. Dapat under lang ng hanggang DILG secretary lang, di ba? To see to it how they perform, di ba? Are they performing their duties as the policeman, di ba? Dapat ganun lang, hindi yung ipinauubaya. Alam nyo, awag dito, kung makikinig ang ating Pangulong Bongbong Marcos, isang bagay po ito na dapat na baguhin nila. Mali ito. Kasi peace and order ang pinangangalagaan ng mga yan. Hindi dapat na yung magiging hepe ng pulis, tropa-tropa ng mayor. Diba? Paano sila magiging balanse sa lugar? Hindi naman po kasi sapat yung katuwiran na kailangan yung mga pulis dito taga rito sa amin, kailangan yung hepe rito aprobado ng mayor. Kailangan dito kasi ganyan under ng mayor kasi sila yung para ma-familiarize nila yung lugar. Come on. Kung tamad ang isang pulis, hindi niya talaga mapapa-familiarize yan. Pero kung iyan po ay masipag na lagi nasa labas, ginagawa ang kanyang tungkulin, makakabisado niya po ang kanyang area of responsibility. Tama? Tingnan naman yung mga Bisaya na mga pulis na assign ng Manila, nakakabisado ang Divisoria, nakikipaghabulan. Di ba? Then, applicable yan sa lahat. Kung hindi nila kaya, mag-resign. Di ba? Ito, pakinggan yung ginawa niya. Sabi niya, ang sarap sampalin daw. Ayan, Ang sarap sampalin itong tao na to. Yan.
Kung makikita ko ito, sasampalin ko talaga to. Abay, matindi rin pala talaga ang tama rin sa ulo nito ni, ni Mayor Bastos. Manang-mana sa may pinagmanahan. Manang-mana kay Glenn Chong. Manang-mana sa tatay niya. Yan. Bago ka palang sasampalin talaga kita. Gawin mo. Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre III. Sa isang vlog, hindi lang niya minura, binantaan pa niyang sasampalin ang general. Usa na sa mga ambisyon o kinabuhi general nga. Alam niyo kung bakit nagaganito ng asal ito? This is actually politically motivated. Bakit? Kasalanan na naman po yan ng mga nagpapatuloy na kumukonsinte at sumasampalataya sa pagmumura nilang mag-ama. Bentang-benta ho kasi sa atin yung ganyang ginagawa ng tatay niya noon. So, naging tatak Duterte na po yan. Kaya naman, etong kanyang anak, ganun din ho ang ginagawa. Di ba? Oh. Wag ho kayong magtaka kapag kasi Sara ng putang ina na rin. Hindi ho malayong mangyari yan. For the sake of getting votes. Di ba? Para maparamdam sa mga Pilipino na kaya yan nagmumura dahil may malasakit sa bayan. Tangina, tapos na yung panahon na yon. Hindi ho malasakit ang dumating sa atin noon. Pasakit sa bayan. Nagugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses itong pinalitan hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Kamkrame ang pag-appoint kay Marantan. Di ba? Doon ako hindi ho pabor. Isipin mo PNP, Philippine National Police. Di ba? Ang scope ninyo is nationwide. Kahit saan pwede kayong ibato. Di ba? Tapos magkakaroon kayo, you will be restricted by a mayor. Di ba kinakailangan ba? Meron ba itong patakaran na kinakailangan kinonsulta ang mayor sa aksyon ng pulis? Ng hepe ng kapulisan ng kanilang LGU? Di ba? Alam nyo, dyan ho nag-uugat yung bata-bata system. Di ba? Katulad na lamang nito, si Sargento Mayo. Di ba? Anong ginawa? Nung magkabuking-bukingan, anong ginawa? Binigyan ng magandang bakasyon, di ba? Kaninong panahon po yun? Anong ginawa doon kay Sargento Mayo? Tsaka yung kasamahan niya, inilipat po, nilipat ng Mindanao. Para magbakasyon. Wala pang 2 taon, 1 taon pa lang yata yun mahigit, nakabalik na kaagad. Di ba? Nasa na agad? Nasa drug enforcement na naman ng PNP. Saan na PIDEG? Makimamukat-mukat nyo ang kanyang lending office. Bodega pala ng Shabu. Diba? Hindi ba rin nun? Bata-bata system din yun? Alam nyo, hindi dapat yung hindi dapat yung ganito. Para hindi ho nakakapag-asal lang ganyan, nakakapag-angas ang isang mayor. Kung tutuusin ho, dapat dito, ipatawag ng DILG ni Benhur Abalos. Ito po, Sir Carlos, kung kaya po ni Benhur Abalos na ipatawag si Baste. Baka maputang ina rin yan. Baka mabantaan ding masasampal yan. Ngingiwi yan. Magkakandang iwi si Abalos. Di ba? Ito ho, malaking pagsubok ito. Malaking tinik ito sa lalamunan ni Abalos. Ano ang gagawin mo dito sa anak ng amo mo dati? Dito ho kay Baste. Sipin ninyo. Di ba? Ito lang si General, tawag dito, Romel. Romel lang Si PNP Chief Romel. Ginawan pa ni Sara ng fake news. Wala naman daw ganong klaseng request.
na ipu-pull out yung kanyang mga yung 75 PNP personnel. 'Di ba? Tapos sabi niya, wag mo na akong babanggitin sa mga interview mo. Wala, napilitan na si PNP chief. Sipin niyo, ibig sabihin, punto ko rito ganito. Nagagawa ho nila na balik ta rin yung, 'di ba, yung sitwasyon, yung kwento. So, ngayon hindi malaman ng ibang mga tao sino ba talaga nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Ganun na kalala ang mga Duterte. Parang yung sinasabi na no one is above the law, sila po ang above the law. Hindi mo sila pwedeng kantiin kasi may mga siraulong nagbabanta ng civil war. Hindi mo sila po pwedeng papanagutin sa kanilang ginawa kasi may nagbabantang mga supporters na magsi-civil war. 'Di ba? Kasalanan po ninyo 'yan, mga kababayan. Kasalanan po 'yan ng sumusuporta sa kanila. Kayo ho ang kumukonsinte. Kung kayo ho ay nasa matino pa naman pong pag-iisip, forgive me if my words may be too harsh, but sabi nga po, ang gamot ay mapakla o mapait, 'di ba? Pero nakakagaling. Yan po yung kailangan natin. Hindi po natin kailangan na magpa-baby-baby. Nakikita na po natin yung nagiging sitwasyon ngayon. 'Di ba? Bumenta sa atin yung mga putang ina ni Digong, o ngayon tignan niyo yung kanyang anak. Pulis. Huwag ho tayong magulat kapag dyan ho sa Davao, ang pulis binabaril na lang sa kanto ng mga residente. 'Di ba? Babalik na naman yung ito ho ba ay isang patunay ng political warlordism diyan sa Davao City? Aba, paano naman tong si Attorney Migs Baby? 'Di ba? Huwag na lang siyang tumakbong mayor diyan. Kawawa naman, baka mamaya saktan 'Di ba? Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torres sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Iabot sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Alam niyo, may matindi rin talagang tama nito ni Baste, Alam niyo, dapat matuwa nga siya sapagkat yung kanyang hepe ng kapulisan diyan. 'Di ba? Merong ganong klaseng motivation sa kanilang local police na in just a matter of 3 minutes ay makakapag-responde kami. Abay, dapat lang ho ang daming pulis diyan 'Di ba? 2 batalyon po ang pinadala diyan ng PNP. Ibig sabihin marami rin hong sasakyan. At ang Davao City we're talking about Davao City only. Kahit na napakalaki po ng Davao City, kung marami naman pong pulis, kung napakataas naman po ang level ng police visibility, baka po diyan lang sa kabilang kanto, pagbaba mo may pulis, baka in less than 3 minutes, nakaka-responde na. Ang dami hong ibinuhos diyan. Bagay na dapat nga ho nilang ipagpasalamat yan 'Di ba? I know yung 2 batalyon na yun, hindi po yun specific for Davao City only. Pero come on, 'di ba? Halos maximum of 1,600 ang personnel pong pinadala diyan. At diyan ho sa Davao City, ang dami rin namang nilang mga pulis diyan. Tapos sabi pa nga, payapa yung Davao City. 'Di ba? Tanging, ewan ko ba, ang Davao City, payapa. Ang ahensya ng gobyerno, ang PIDEA nagsasabi na walang droga halos dyan sa kanilang lugar sapagkat ang kanilang checkpoint nila ay sobrang higpit. Kung merong lilitaw na shabu dyan o illegal drugs, tagaloob mismo ang may gawa. 'Di ba? At delikado lagay noon, masasakote. Ewan ko ba bakit na tanging ang mayor pa ang nagsasabi na bumalik ang illegal drugs sa kanila, maliban na lamang kung sila ho yung nagtago nito. Kaya it's easy to say na bumalik yung illegal drugs. 'Di ba? Grabe ha. Ay nako. End of ceremony naman ng Davao City Police para Ito pa isang dyan nakakatakot
So, ibig sabihin pala nito, ang mayor dapat talagang siya yung papanginoonin ng hepe ng kapulisan at ng lahat ng kapulisan. 'Di ba? So, kailangan magdalang takot sa kanya itong mga to. Ang tanong, papaano kapag hindi, anong gagawin niya? 'Di ba? Yun eh. Anong gagawin niya? Oh. Pero dito sa bandang huli, mga kababayan, may banta ritong mabigat si General Torre. Kala nyo, Sa security 'di ba? Ang gagawin niya diyan kasi bata-bata system eh. Kapag kami nahuli na tropa nila, anong gagawin? Ibubuli yung pulis. Taron. Putangin na yun. Puro ganun, 'di ba? Putangin na, buksan yung pintuan. Tanggalin yung kandado, putangin na. Palabasin yung tropa ko. Walang coordination sa aking hinuli yan. Ganon? Ganon ang magyayari dyan. Kayanin ng kapulisan. Ay, nako. PBBM. Mahal na presidente. Baka kinakailangan nyo na pong aksyonan ito sapagkat binabastos na po ang inyong kapulisan. Hindi lamang po si General Torre ang binabastos dito. Bagkus ang buong PNP po ang binabastos dito. Bakit? Ang laman kasi ng utak nila, ng kokote nila, malaki ang utang na loob ng mga pulis sa amin. Kasi dinoble ng tatay ko sweldo nila. Marami na silang pambisyo, marami na silang pangkabit. Yan. Kaya yun ang kanilang feeling, kayanin nila mga pulis. Personnel ng Carayon Festival nitong Martes, parehong absent sina Mayor Basti at Torre. Sabi naman ni Torre, hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero gate niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang kanyang appointment letter. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Dapat, ganun talaga, di ba? Pero again, ito kinakailangan dito, tawag dyan. I don't think we need the martial law, Lovely Cruz. I don't think we need that. Ang kailangan lamang po rito ay total weak president naman si PBBM 'di ba? So hindi kinakailangan ang martial law. Kinakailangan po lang dito itong kabastusan nito patawan to ng suspension. Tignan natin gaano karami ang magwawala diyan sa kanila, gaano karami ang magpapakamatay sa gutom habang naka 60-day suspension siya. 'Di ba? Tignan natin. Kailangan hong disiplinahin, hindi tama yung ganito. Kung hindi mababago, kung hindi kakayaning baguhin ng ating secretary ng DILG ang ganitong kalakaran at kung hindi babaguhin ng Pangulo na alisin sa kamay, sa ilalim ng kontrol ng mga mayor o kung sino man sa mga LGU ang ating kapulisan, kailangan ho rito talaga kayong sobrang higpit, 'di ba? Mahirap yung tama lang Kailangan sobrang higpit talaga ang iparamdam dito sa mga abusadong mayor. At eto na, sampulan nyo na. Isipin nyo, General, binastos, binura-mura. Ayos. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5. Nagmumura at Teka. Nakaligtaan ko na. Meron sinabi rito si General Torre na sana yun. Yung parte na sabi niya, hindi ko napapatulan pero sabi niya nga, iba naman yung sabi niya, he is not worth responding to. Hindi ko alam ang frame of mind niya. Naku, may General Torre, may amatsu yan. Noong sinabi niya yon, professional akong pulis, sabi niya. Hindi, tingin ko may amats yun. Hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero gate niya, magkaiba ang nananakot. Ayan, sabi rito, but let me make this clear. Ito, nagalit na yung mama. To threaten is one thing, but to actually do it is an entirely different thing. Sige, Baste, sampalin mo. Sampalin mo.
'Di ba? Oh. Kasi kapag ginawa ho yan ni Baste, sampalin niya yung pulis, mga kapatid, pwede na ho nila itong arestuhin. Pwede na ho nila yan. No. Hindi porket nasa ilalim siya, ay pwede na ho niyang bastos-bastusin ang kapulisan natin. Kahit sino pong Pilipino, pwede na ho siyang arestuhin. Kahit na ordinaryong taxpayer, pwede pong i-under si Baste ng isa ilalim siya ng citizen's arrest. Tapos pwede rin po siyang bugbugin ng mga civilian. Bakit? Caught in the act na nakitang pulis, mataas pa ang ranggo. Oh. 'Di ba? Ganon. Oh. Palang iya. Oh, ngayon, Baste, hindi ka papatulan ni General Torre dito, pero sabi niya, gusto ko lang linawin na yung pagbabanta, ano yan, tawag dito, it's a different thing, pero iba pa rin yan dun sa talaga ba naman kayang gagawin? Kaya ba talagang gawin? O hinahamon ka ni General Torre, sampalin mo na. Na magkabutas-butas ka. Alam nyo, hindi, loko rin ho yan si General Torre. Alam nyo, ha? Hindi ho maglalagay ang ating presidente dyan, ang ating PNP chief natin, ng kakayan-kayanin lang po nila. Yun ang gusto kong puntuhin dito. 'Di ba? Kaya ho subukan niyang bastusin ng harap-harapan para ho talaga magkaintindihan kung maisog ba talaga si Baste o mabunganga lang. 'Di ba? Pero hindi ho tama ito. Isa ho itong malaking kabastusan at hindi po ito magandang ehemplo sa mga taga Davao City, lalo na sa mga kabataan. Lalaki ba sila na barumbado? Dahil ang kanilang mayor ay gago. 'Di ba? Barumbado. Diba? Ano yan? Paano yan? Baka sampal babae. Saan na yun? Ito, sabi ni Marcos Castillo. Ang sampal ay sa babae lang. Pero kung sa bastos, gagawa, bading yan. Ouch! Hindi, baka naman gano'n yung pagsampal. Ikaw naman konting lambing lang. General. Diba? Oh. Ay, nako. Iwan nga muna natin ito. Alam nyo, ewan ko na lang sa mga DDS kung magkakalampagan pa sa sobrang tuwa yan. Dahil hindi na nakakatuwa ang ginagawa ni Baste.